Good morning, everybody! GH team. Thank you. Ito yung kay Yosh. Essential Filipino. Opening ng homeschool year na. Isa ito sa gagawin namin. Good morning, everybody! Mag-errands lang ako today kasi meron akong mga kailangang bilhin ng mga supplies para sa team building ng Graceful Homeschooling Team. Merong sinansamin ng mga supplies at materials na kailangang bilhin, yung Lead Sparks. So sila yung mag-facilitate ng aming team building. So thank you so much, Lead Sparks. Tapos kumpletuhin ko lang din yung mga school supplies na hindi pa namin kumpleto for our homeschool. Kasi nga, nung last time na pumunta ako sa Mr. DIY, kasama ko yung 3 kids. So hindi talaga ako nakapamili ng mga kailangan ko. Although nabili ko naman yung mga kailangan ibigay doon sa daycare teacher. Kaya masaya din ako. Pero hindi pa na kompleto yung sa homeschool namin. So ngayon natin kompletohin. Itatag along ko kayo dyan sa Mr. DIY. Doon ako pupunta. Tapos I think dadaan na din ako sa National Bookstore to look for some books na pwede namin gamitin sa pag-homeschool. So tara, alis na tayo! Here, Mr. DIY. Meron na akong mga pinamili. Ang cute, no? So, this one ay parang token for dun sa Lead Sparks. Tapos, token na rin para dun sa GH team. So, gusto namin kasi bigyan sila ng at least kahit simpleng gift lang or kit na magagamit talaga nila. So, you can also buy here yung mga ganito. Parang brand. So, cute, oh. Tapos, yan, Frozen. Merong Lilo and Stitch dyan. Mga Looney Tunes, like Donald Duck, Frozen. Tapos, ito mga Disney princesses. So, merong mga ganyan. Winnie the Pooh. So cute. So, mga Disney princess, Lilo and Stitch na Tumblr. Stitch naman na lunchbox. Tapos itong si Mickey Mouse, Minnie Mouse. May nakita ka dito. Ito. Ang cute, oh. Space Journey siya. So, mga team siya. So, meron siyang pencils. Tapos, erasers. Ang cute. Tapos, meron pa isa pang theme naman. It's construction naman. Ayan. So, construction truck. So, meron na ring pencils, meron ng sharpener, tapos iyan yung mga erasers niya. Diba? Sobrang cute. Grabe, ang dami dito mga school supplies. Look at that. Cute lang ito. Tignan nyo. So, meron siyang clipboard. So, mga notepad siya. Tapos, meron pang isang style naman. Ganito naman siya. Ang cute. Diba? And also this one. So, gusto mo na mag-organize ng iyong week. Ang cute. So, hanap lang ako ng tote bag na pwede nating ibigay doon sa GH team. Hanap ako ng design. So, yung mga ganito sana. Kasi ilalagay natin ito, tapos yung notebook na kailangan para sa team building. So, we'll look for tote bag. Ang cute! So, pinag-isipan ko kung tote bag ba ang bibilhin or mga paper bag na lang. Pero kasi pag tote bag, magagamit, di ba? So, hanap pa tayo. Hi everyone! Kakabalik-balik ko lang galing doon sa Mr. DIY. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinabili natin. But, mag-unbox lang muna ako ng mga curriculum namin sa pag-homeschool namin. Kasi, ayan, pasukan na, hindi pa siya naka-unbox. May mga binili ako ng mga books para sa mga bata. And gusto ko na ipakita sa inyo yung mga books na yun. Tingnan natin ngayon, buksan na natin. Tapos, syempre, babalutan pa tong mga to. Ingat lang tayo sa pagkakat ng mga bubble wrap. Kasi, baka masira natin yung book. Pero, isasalba natin yung mga bubble wrap na pwede pa natin gamitin. Tapos, ibibigay natin yan doon sa Fulfillment Center ng Graceful Homeschooling para magamit nila pa rin yung mga bubble wrap natin. Recycle din tayo kapag kaya nating mag-recycle kasi puro plastic na yung pambalot natin. Kaya, yan. So, sasalba natin yung mga bubble wrap natin.
So, ito yung kay Yosh. So, bumili ako nitong Discover Math. Parang nabili ko lang ata ito ng 99 pesos. Naka-sale kasi yan. So, pero makakabili kayo nito sa National Bookstore. Nasa 249 pesos. Yan. Pero, at least ito, 99 ko lang siya nabili. Tapos, bago yan kasi nakabalot pa siya. So, madami-dami to kasi 3 na yung nag-homeschool namin. So, naghahanap ako ng mga sa archive na, yung public archive. Tapos, piniprint ko na lang yon dito sa bahay. I think hindi ito pang homeschool namin, pero para dito sa shop. Meron akong binili pala. Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon lang siya na-unbox. So, ito ay... Ayan, glossy na photo paper, pero legal size. 'Di ba? Meron palang legal size na photo paper. Kasi may itatry ako pala na project nung nakaraan. Hindi ko na naalala na meron pala akong binili na ganito. Baka ngayon palang magagawa yung project natin. Anyway, dalawa yan na glossy na photo sticker paper. Tapos legal size, 210 GSM naman. So, tabi lang natin yan dyan para hindi ko na siya makalimutan. Okay, kaya pa natin tong ma-save. Ito, isang box to na puro mga books na yan. Ito ay book din ito. So, iba-ibang store din yung binibilhan ko. Itatry ko lang din yung mga curriculum na to. Anyway, yun yung maganda pag nag-homeschool ka. Kasi, halimbawa, in the middle of school, you think na hindi masyadong effective, no, yung curriculum na ginagamit nyo. You can still switch. So, unlike kapag iba nandun ka sa regular school, kung ano na yung ginagamit talaga nung school, yun na yung gamitin natin. But, in homeschooling, pwede naman. So, there's flexibility talaga sa pag-homeschool. Kaya, yun yung gusto ko talaga din sa homeschooling. Meron siyang flexibility na magpalit ka ng mga curriculum or kaya ima-match mo talaga dun sa learning style ng anak mo, yung teaching method mo. So, ay, okay. So, this one naman ay for Zoe. Grade 7 na si Zoe. So, high schooler na siya. Kaya, ibang curriculum na yung binili ko sa kanya. Ito, 3 tong laman nito. Pero ito ay puro siya Tech Factors Incorporated. Parang mga Essential Filipino, Essential English, Essential Math. Ayan. Ay, Essential Science pala. So, Essential Filipino, ito yung gagamitin niya. Tapos, Essential Math. And then, meron din tayo ditong Essential Science. Yan. So, bukod dito, doon sa binili ko na sa kanya na mga curriculum. Let's have itong pinakamalaking box. Well, ito halo-halo na to sa 3 anak ko. Pero hindi ko na maalala kung ano-ano yung mga binili kong mga curriculum. Tapos, pagka nag-homeschool ka, pwede kayong gumamit ng mga international curriculum kung papayagan kayo ng homeschool provider nyo. Kasi kami, naka-open curriculum kami. So, ibig sabihin na meron din kaming flexibility na gamitin yung mga ibang curriculum other than the DepEd aligned curriculum. So, pwede kami gumamit ng mga international na mga curriculum. Ang saya nung amoy ng bagong libro. Gusto ko talaga yan. So, kanina pumunta ako sa National Bookstore. Ang bango ng mga books. So, ayan. Okay, so ito naman, Philippine Literature para to kay Zoe. Tapos, I have here yung Pillars. I think English ito. Yeah, Progressive Language Arts. For grade 1 naman ito. So, that's for Scion. Tapos, meron ding Science na grade 1. So, ito naman ay Closer Look. A Closer Look pala. Science din siya. Tapos, parehas na lang sila ni Yosh ng publication or publisher ng science. So, ito yung gagamitin natin. Tapos, yan, medyo dumadami na yung haul natin ng mga curriculum ng mga supplies kasi 3 na yung mga nag-aaral namin. So, yan. Ito naman, kay Zoe din to, Asian Studies kasi Asia yung focus ng Araling Panlipunan for grade 7. Tapos ito naman ay grade 4. Ito naman yung language arts for Yosh.
Tapos, bumili lang ako din ng isa pang Odyssey para kay Sayon naman. So, meron na si Yosh, nandun na yun sa bookshelf namin. Ano din yun? Filipino Odyssey din. This is for Araling Panlipunan. Yan yung ginagamit namin. And, eto, Filipino. So, ang gagamitin ko ay yung pang preschool kasi ngayon pa lang kami magpi-Filipino ni Sayon. So, titingnan ko kung paano namin gagawin yung Filipino namin this school year. Kaya, binili ko muna yung primary. So, wala pa akong Filipino I think for Yosh and for Zoe. So, yun pa yung bibili natin na curriculum. But, yan, yung mga ilan sa mga gagamitin naming mga references this school year. Pero, mas gusto kong mag-focus on the hands-on activities ulit. So, parang itong mga to, references lang namin para at least naka-align pa din kami sa DepEd, no? Pero, more on hands-on and experiential na learning activities ang gagawin namin this school year. So, yan. Ito yung ating mga haul ng curriculum na gagamitin natin for the school year 2025 to 2026. Grabe, na-advance ko na yan, no? Yan. So, yun yung ating haul for today. Iba yung wiring mo. Yun, tutorial to. Iba yung processing mo sa investigation. Hi everyone, good morning. So it's July 15 and it's already 8 a.m. in the morning. So yung mga bata, well si Sayon ay nandun, natutulog pa siya. Kahapon yung campus day niya. Si Zoe naman at si Yosh ang nasa campus day today. So kaya ngayon ko i-prepare yung aming first day of homeschool na tradition. Ginagawa namin to every year. So, meron kaming homeschool box every parang opening ng homeschool year namin. Meron kaming short program para lang maset yung atmosphere at yung mood namin for the whole school year. So, ito yung mga ilalagay ko sa homeschool box namin. Papakita ko sa inyo dahil dino-document ko nga palagi yung homeschool, first day of homeschool namin, di ba? Yung program namin. Last year lang yata hindi kasi medyo parang hindi maganda yung mga clips na nakuha ko. Pero yan, this year hopefully ay ma-document din natin yung ating first day of school. So, pinakita ko na to sa inyo. Yan yung isa sa gagawin namin. So usually yung nilalagay ko sa box namin ay ginagawa namin yan every first day of school. So hindi kami nagja-jump in right away sa mga lessons namin. But we do activities together. Kaya isa ito sa gagawin namin. So para tong 3D theater craft set. Hindi ko alam kung ano yung itsura niyan sa loob. But, yan yung isa sa mga gagawin namin tomorrow. Tapos, napakita ko na din to sa haul sa inyo. Meron kaming binili sa Mr. DIY. Scientific na experiment ito. So, last year, meron din kaming ginawa. Parang excavator siya. So, hindi siya electric. Pero water naman yung nilagay. Pero this time yata kailangan ng battery. So, yan. So, meron na siyang, it's a complete kit para makagawa ka niyan. So, gustong-gusto ng mga anak ko to. Yung mga ganyang activities. Ito pa, may isa pa, scientific experiment din. So, ito naman parang car naman siya na kailangan din ng battery para mag-work. Pero kailangan nilang i-assemble at tingnan kung paano siya mag-work. Tapos, bumili na rin ako nitong game, XOXO. Gusto-gusto yan ng mga anak ko. Tapos, meron din ako mga binili dito. So, ganito.
Yan. So, gusto-gusto din nila yung mga ganitong activities. Maganda yan kasi dalawa na yung activities na pwede nyong gawin sa isang box na to, sa isang package na to. So, meron siya yung ganito. Tapos, ito yung parang pick-up sticks. Pero, mas modern siya. Hindi siya yung tulad ng pick-up sticks nung araw na ginaganon mo siya. Tapos, di ba, kukuha ka ng mga sticks. But this time, meron siyang ring na ganyan. Tapos, magpipick ka lang ng mga sticks. Ito. So, meron din akong binili na ganito. This one naman ay rope anti-challenge. Ayan, mga gusto to ng mga anak ko. Kaya, ganito talaga yung binibili ko pagka opening ng homeschool year namin. Ito naman ay para din, magagamit din namin to actually sa mga language arts na subjects namin. Pwedeng sa iba't iba pang activities. So, pwede kayong umisip ng mga iba't ibang activities out of this during your homeschool year para iba-iba din talaga ng activities yung ginagawa. So, hindi lang kayo naka-confine sa mga textbooks, worksheets. So, pwede naman kayong mag-create ng mga activities. So, tayo kasi mga parents talaga ay mag-create ng learning environment para sa mga anak natin. Kaya, make your homeschooling fun and exciting para sa kanila. Ayan, so ito yung binili ko. Tapos maglalaro namin to. Tapos gusto nila yung dugtungan. Like for example, letter A, name ng mga vegetables that start with letter A, tapos yun, lalaruin namin. So itong topple, fun game ito, para ganun din. So, may mga categories lang, tapos quickly mag-a-answer ka. Depende dun sa pipindutin mo na letter. So, magdo-document kami ng mga gagawin namin sa aming homeschool year. So, yan yung box natin. Tapos, salagyan ko lang to ng mga parang paper filler para at least maganda rin siyang i-present sa mga kids. Tapos, mag-print lang ako ng homeschool year 2025 to 2026. Or kaya, welcome to homeschool year 2025-2026. So, yan pa yung mga gagawin ko. Plus, magpa-plan out na ako ng mga lessons namin, at least for this month siguro. Tapos yung mga activities din na gagawin namin. So, yan yung mga gagawin ko pa today. Meron pa pala akong mga hindi na banggit kanina. So, meron, ayan, bumili ako nito. It's a toy din na pang gross motor skill. So, para lalabas kami, outdoor game siya. Tapos, papasapasahin itong parang shuttlecock na yan. Tapos, meron din ako binili na gummy naman. So, nakita na nga nila to. Kaya lang, sabi ko, wag muna, hindi natin muna bubuksan yan. So, yan, maglalagay lang ako ng filler. Gamit lang ako nito. Mini paper shredder. Tapos itong mga bond paper. Pang-fill lang dito. Maximum capacity pala, 2 sheets. Pwede yung tatlong. So, dati yung ginagawa ko, confetti. Pero sabi ko, mas okay na yung paper filler na lang para at least, i-ano mo lang siya dyan, ganyan-ganyan lang. Para lang may excitement pa rin na buksan itong ating homeschool box. Dahil ito talaga look forward talaga nila yung homeschool box namin. So, every year, opening ng class. So, sa Thursday kami mag-o-open ng class kasi meron si Rob event tomorrow. Kaya, hindi namin magagawa yung program namin. So, by Thursday kami mag-o-open ng homeschool year namin. Kaya, excited ng bawat isa. So, itatago ko muna to kasi yung mga anak ko, dahil excited sila sa mga box. So, ginamit ko lang tong box ng JC Lucas Kids pinadala sa akin. So, tinago ko muna yung mga pinadala sa atin ng JC Lucas Kids. Tapos, gagamitin lang namin. Buti na lang, every year, nagpapadala yung JC Lucas. So, meron akong box na nagagamit pag opening ng homeschool year namin. So, tatago ko muna to kasi hahanapin talaga yan ng mga bata.